Okay, isa po mapagpalang gabi muli sa ating lahat at purihin po ang ating Panginoon sa kanya pong kadakilaan, sa kanya pong kabutihan sa ating pong buhay. At tunay nga po na dapat tayo po ay mabuhay na naglilingkod at nagpupuri sa kanya pong kabutihan. Ano po? At yun nga po, salamat sa kanya sa buong maghapon na naman po na sa katunayan ay kanya po tayong iningatan, kanya po tayong pinrovide lahat ng ating po mga pangangailangan. Kung kaya nga po, ang ganti po natin dapat sa kanya ay atin po siyang sambahin, atin po siyang pasalamatan po sa atin pong mga buhay. Sa gabi pong ito ay muli po na naman tayo mag-aaral ng isa na naman pong lesson tungkol at nakasentro po ito sa ating pong Panginoong Hesus. At ngayon pong gabing ito ay ito po yung huling topic na atin pong pag-uusapan na kumbaga po ay isa sa katangian o isa sa pangalan na ibinigay ng Biblia po sa ating Panginoong Hesus. Matapos po nating pag-usapan ang napakarami pong pangalan at katangian ng ating Panginoon, no? Hindi ko na kayang isa-isahin pero napakadami po nun. Naandun po siya po yung daan, siya po yung katotohanan, siya po yung buhay, siya po yung tubig, siya po yung bato, siya po yung atin pong gabay, ilaw, ano? So napakarami po ng ating pong natalakay at ito po yung kauli-hulihan na kumbaga po atin pong tatalakayin para po sa mga gusto pong makilala ang ating Panginoon ay mapulfill natin, mapuno natin yung ating kaisipan tungkol po sa ating Panginoong Hesus, no? So hindi po porke ito na po yung huli, ibig sabihin wala na po, sapagat napakarami pa pong topic na kumbaga po ay hindi na po dito para aking ituro po sa inyo. Ano po, siguro kung gusto niyo pong matuto po, meron naman po tayong mga Bible colleges, meron po tayong mga eskwelahan, kung gusto niyo po talagang lumalim pa. No? So, ang aking pong tinalakay lamang po is yung mga basic knowledge and understanding about the Lord Jesus Christ. Ano po? So, sa gabi pong ito, ay napakahalaga po ng ating pong pag-uusapan, lalo tigit sa lahat po ng nakikinig ngayon na kung ikaw ay tatanungin ko, ngayong gabing ito, o bukas, o sa isang linggo, o sa isang buwan, sa isang taon, ikaw ay pumanaw, natitiyak mo ba na ang iyong patutunguhan ay sa piling ng Diyos at hindi sa dagat-dagatang apoy? Sa gabi pong ito, ang ating pong paksang pag-uusapan ay pinamagatan pong Jesus the Redeemer. Jesus the Redeemer sa Tagalog. Si Jesus ang ating manunubos. Siya po ang ating tagapagligtas. Yun po ang ating pong pag-uusapan. Sa gabi pong ito, basahin po natin ang ating text sa Mateo chapter 1 verse 21. Sabi po dito, in English, I'm going to read it in English. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. In Tagalog, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus. So direct po yung pangalan ng Panginoon sinabi po dito, kaya wag na po kayong mag-alinlangan kung sino po yung tinutukoy dito na tagapagligtas. Ang sabi po diyan, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, ang ating pag-uusapan po ay tayo po ay magfo-focus po bilang si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus po ang ating Redeemer, no? So, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat nga po sa mga pagpapala mo, sa mga blessing na aming tinanggap. Salamat po sa buhay, kalakasan, pag-iingat, and everything na hindi po namin kayang saysayin, Panginoon, isa-isa. Ngayong gabing ito, Diyos, nawa, ikaw pa,
Panginoon ay patuloy na mahabag at maawa sa amin, lalo na sa sino man po na hindi pa po nakakatiyak ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, Panginoon, ikaw ay magpakilala sa mga taong nakikinig at makikinig pa ng Bible study na ito. Maraming tao sa panahon ngayon, O Diyos, ang nangangailangan po ng katotohanan ito, sapagkat maraming tao sa oras na ito ngayon ay lugmok sa kasalanan. Kaakbay po si Satanas. Kasama po ang sanglibutan. Kaya Ama, sa gabi pong ito, magligtas ka, Panginoon, ng kaluluwa. Maunawaan po nila ang iyong mensahe na tunay na magbibigay po sa amin ng kagalakan. Hindi tulad ng kagalakan ng mundo na lumilipas, kundi ikaw, Panginoon, ang iyong ibibigay sa amin ay pagpapalang pangwalang hanggan. Sa gabi pong ito, muli po ay linisin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So, once again, magandang gabi sa atin pong lahat, no? Salamat po sa mga viewer po natin, sa atin pong mga daily viewers. Ano po, araw-araw na sa tuwing meron tayong gawain ay nariyan upang makinig. Ano ho? And well, hindi lamang naman po kayo yung dapat ko pong pasalamatan sa inyo pong panonood. I do believe na sa lahat po ng pinagpapala ng ating Panginoon, naroon din po yung inyong pasasalamat na kahit papaano po ay marami po kayong nalalamang katotohanan mula po sa banal na kasulatan. At salamat po sa inyong pagtitiwala, na patuloy po na makinig at mag-aral ng salita po ng Panginoon. Sa gabi pong ito, tunghayan po natin ang ating leksyon, ang ating aral tungkol sa ating Panginoong Hesus bilang siya po ang tagapagligtas. Siya po ang ating manunubos. So mga kapatid, ito pong ating binasa pong talata ay maliwanag po na ito po yung hula ng isa pong anghel kay Maria. No? Ito po yung panahong si Maria po ay dalaga pa. Siya po isa pa pong berhen. At sinabihan po siya ng isang anghel na siya'y manganganak ng isang lalaki. So, ang atin pong Panginoong Hesus, siya po ay masculine. Hindi po siya feminine. No? Masculine, lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus. So, particularly po, let's talk about the word or the name Jesus. Bakit po ito yung ipinangalan? Well, sinagot na rin naman po yan ng Biblia po, bakit Jesus ang pangalan? Sapagkat, yun po yung sagot, sapagkat, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Take note the word Jesus, the name Jesus, ay patungkol po ito, mga kapatid, sa kanya pong pagliligtas. So mga kapatid, ang pangalang Jesus ay ibinigay sa kanya sapagkat ang kanya pong trabaho ay magiging tagapagligtas. Siya po yung magiging manunubos. Pag-usapan po natin sa malalim na kahulugan, yung pangalan pong Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, ang pangalang Jesus po ay kinuha po yan sa English name na Joshua. The word Joshua in English, meaning a savior, a redeemer, a deliverer. Yun po ang ibig sabihin po ng Joshua. So if we're going to look back on the Old Testament, makakabasa po tayo, mga kapatid, ng aklat na isinulat po ni Joshua. Ito po yung kasunod po ni Moses na naging head ng mga Israelites, mga kapatid. So, ang pangalang Joshua ay kinuha po sa salitang Griego na Yeshua, meaning Savior. No, the Greek word Yeshua means Savior. So, lagi ko po itong sinasabi sa bawat isa,
Ang Diyos po natin ay iisa lamang, pero napakarami niya pong pangalan, napakarami niya pong bansag. Ano ho? Napakarami po ng, sabi nga po ay ipinangalan sa Kanya. Sabi nung mga naliligaw, ano ho? Ano ba talaga ang pangalan ng Diyos? Sabi po ng mga saksi ni Jehovah, Jehovah daw po ang pangalan ng Diyos. Mga kapatid, let me explain to you the word Jehovah. The word Jehovah means the self-existent one. Ang ibig sabihin ng Jehovah, siya po yung kayang mabuhay sa kanyang sarili. Hindi po kagaya po natin, without God, we cannot exist. Hindi po tayo mabubuhay without God. But when we say Jehovah, meaning to say the Almighty God who make Himself to exist. So siya lang po yung may kakayanan na mabuhay sa kanya pong sarili. Pastor, kailan nabuhay ang Diyos? Wala pong time na nabuhay ang Diyos. Siya po ang buhay. So kung mayroong magtatanong sa akin, Pastor, hindi ko po kayo maintindihan. Saan po ba nagmula ang Diyos? Paano po ba siya nabuhay? Okay, mga minamahal, mga kapatid, mga tagapakinig ngayong gabi, konting pagsilip po sa theology, Pag sinabi po nating Diyos, siya po yung being na wala pong pinagmulan, wala pong pasimula at walang wakas. Ang Diyos po natin ay hindi kasama o wala po siya sa boundary ng oras, wala po siya sa boundary po ng mga pangyayari or events. Ang Diyos po natin, may kanya po siyang oras. Yung nangyari noon, yun ay ngayon pa rin sa kanya. Ganun po kalawak, kaya nga po, sa totoo lang, pagka po ating binulay ang ating Diyos, na nasa langit, na siyang lumikha ng langit at lupa, mga puno, mga hayop, lahat ng nakikita natin sa mundong ito, yan ay nilikha lamang ng ating pong Panginoon. At mga kapatid, isa pong kahangahangang bagay po na pag tiningnan natin ang kanyang mga nilikha, tayo po ay napapahanga. Bakit? Sapagkat sa katunayan, hindi natin kayang gumawa. Kahit po sabi ng Panginoon, kahit isang butil ng iyong buhok, isang hibla ng iyong buhok, hindi mo kayang gumawa. Diyos lang ang kayang gumawa niyan. Sa mga kapatid, kaya nga yung mga kalbo na po, kung talagang kaya nilang magpatubo ng buhok, bakit sila mananatiling kalbo? Kaya yung iba po, ang gupit na lang po nila, shaggy na lang. Yung shaggy, shagilid ang buhok. Kasi ito, ubus na po yung nandini sa bunbunan, kaya po pagka nagpagupit, anong gupit mo? Shaggy lang, shaggy. So ito po ay kalbo, tapos dito lang po may buhok. So kung gusto niyo makakita ng ganyan, panoorin niyo po si Martin Luther at yung mga monks. Ganyan po ang buhok nila, shaggy. Dito lang po may buhok sa gilid. So mga kapatid, mga minamahal, ang atin pong Diyos bilang siya po yung Jehovah, marami pong mga idinugsong doon sa kanya pong pangalan kung ano yung kanyang gamit. Example po, Jehovah Rapha. Jehovah Rapha means the Lord that healeth thee. Ang Panginoon ang nagpapagaling. Pag sinabi naman natin Jehovah Shammah, ang Diyos ay laging kasama natin. Always present ang Diyos. Wala pong tagpo, wala pong panahon na hindi natin kasama ang Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah. Napakarami po niyan. Kung iisa-isahin ko po sa inyo, maubos po yung oras natin sa pag-aaral pa lamang ng pangalan ng Diyos. El Shaddai, pinapangalan din po yang sa Diyos. El Elyon, Amen, pangalan din ng Diyos. So, pagdating po sa New Testament, ang atin pong Diyos ay nagpakilala bilang ang kanya pong pangalan ay si Jesus Christ. He is the second person in the Trinity. Pag kinilala mo si Jesus Christ, kinikilala mo na rin ang Ama. Bakit? Sapagkat sinabi ng Ama, ito ang anak kong lubos kong kinalulugdan. Si Jesus Christ yung kanyang anak na kanyang kinalulugdan. So, madali lang naman pong malaman na talaga pong siya'y Diyos. Bakit po? Sapagkat ang Diyos, ang kanya pong anak, Diyos din. Diba? Halimbawa, example po, kalabaw.
Anong anak ng kalabaw? Anak ng kalabaw, ano yun? Tao. Hindi po. Ang tawag po doon ay guya. Paglaki ng kalabaw din. Okay po? So, ang Diyos, nagkaroon pa siya ng anak, bugtong na anak, ang tawag sa kanya, Diyos din. Bakit? Sapagkat siya ay anak ng Diyos. Ang tawag naman po sa atin mga kapatid, nung tayo sumampalataya, ang tawag sa atin ay mga anak ng Diyos. Bakit mga? Marami na tayo eh. Pero pag sinabi nating anak ng Diyos, the Son of God, iisa lang yan. Wala po yang kapalit, wala po yang karelyebo. Yan ay nag-iisa lamang. No? Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa gabi pong ito, we are going to focus to the idea of the redemption that was made by Jesus Christ. So, mapapansin po natin, mga minamahal, that the only purpose, the only reason kung bakit si Jesus Christ ay nagkatawang tao, wala na pong ibang sinabi ang Bible, is to redeem, no? Upang tubusin, upang iligtas ang kanyang bayan. Saan? Sa kanilang mga kasalanan. Okay. So, pag-usapan muna po natin, mga minamahal, yung salita pong redemption. As we study the word redemption, mga kapatid, ito po ay binasa ko po sa Merriam-Webster Dictionary, according to religious groups, no? This is how the people was got saved. Siya po ay naligtas. Yung redemption, salvation, deliverance, isa lang po yung ibig sabihin yan. No? Yung pong tinatawag na liberty from the bondage and the penalty of sin. So, pag-usapan po natin, bakit ba ang tao'y kailangan po ng katubusan? Kailangan po ng katubusan. At yan po yung ating sasagutin ngayon. Mga kapatid, nung tayo po ay ipinanganak, sabi po ng aklat ng Roma, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yon, si Adan. Si Adan tsaka po si Eva. Pero ginamit po yung salitang Adan. Sa pamamagitan ng isang tao, lahat tayo ay naging makasalanan. Pero sa pamamagitan din lang ng isang tao, no? Hindi lang basta tao, ay tayo po ay pwedeng maligtas. So, pag-usapan po natin yung tinatawag na penalty. Okay, gamitin ko pong example. Kayo po ba ay nakaranas na pong magsangla? Okay, so, ako, hindi pa po ako nakaranas magsangla kasi wala naman po akong isasangla. So, bakit po ba nagsasangla? Okay, kasi meron kang kinuha. Di ba? Nagsangla ka, example, nagsangla ka ng alahas, meron kang kinuha. So, ang tawag po doon sa iyong sangla, ayun yung pinakang collateral ng iyong kinuha. Para pagkatiwalaan ka, merong collateral. Naintindihan niyo po yon. So, ngayon, para hindi po mawala sa iyo yung iyong isinangla, abay kailangan mo yung tubusin sa halagang ibinigay sa iyo. Mga kapatid, ganun din po sa kaligtasan. Bakit ikaw at ako ay kailangang matubos? Sapagkat tayo po'y nakasangla sa kasalanan. Tayo po ay, kumbaga po sa isang pawn shop, tayo nakakulong dun sa box ng jewelry, at tayo po ay nakasangla doon. Hindi tayo pwedeng umalis doon, wala tayong kalayaan. So, pag sinabi pong redemption, ito ginagamit din, nire-redeem. Kinukuha, redeem. Pag sinabi pong redemption, kailangan mong bayaran ng halaga yung iyong isinangla. Okay mga kapatid, para mas maging maliwanag po sa inyo. Sa Bible po, inihalintulad po talaga ang ating mga kasalanan sa isa pong malaking utang. At itong utang na ito, mga minamal, ito'y utang natin sa Diyos. Ano yung utang natin sa Diyos? Ito po, simula nung naging tao ka,
nagkaisip ka, isipin mo ang lahat mong pagkukulang sa Diyos. Yung hindi mo pagsisimba, hindi mo pananalangin, yung hindi mo pag-iisip tungkol sa iyong kapwa, na dati puro sarili lang ang iniisip mo. Yung panahong may panahon ka sa bisyo, may panahon ka sa pagsusugal, may panahon ka sa mga kamunduhan, kalayawan. Lahat ng yan mga kapatid, pag pinagsama-sama, yan po ay napakalaking utang. No? Napakalaking utang. So, ang tawag po sa atin mga kapatid ay mangungutang. We are a debtor. No? So, mga kapatid, para po mas maging malinaw po sa inyo, yung katubusan, basahin po natin sa 1 Peter. 1 Peter, chapter 1, verse 18. Dito nabanggit yung salitang redeem. For you to understand well the redemption in Christ Jesus, ang sabi dyan, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. O, explain ko ng konti. Sinasabi po ni Pedro po sa talatang ito, nang ipinamana sa atin ng ating mga magulang, ay tayo po'y matutubo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng ginto at pilak. Papasok po tayo doon, lalo na po sa aral po ng Roman Catholic. Ano yung aral ng Roman Catholic? Yung indulgence. Sa mga hindi pa po nakakaintindi at nakakaalam ng salitang indulgence, nais ko po itong i-share sa inyo, sa bawat isa. Ang indulgence, sa Tagalog ay indulhensya. Ito po ang doktrina po ng Romano Katoliko na mayroon pong isang papel na nakasulat doon ang lahat ng iyong mga utang sa Diyos. At sa bandang ibaba, mga kapatid, nandun yung pirma ni Santo Papa. At pagka ikaw ay wala nung papel na yon, pupunta ka ng impyerno. So, anong ginawa ng mga tao? Kahit wala silang pera, pinilit nilang magkapera para bilhin, mga kapatid, yung papel na yon. No? So, kung gusto nyo pong makakita ng ganyang pelikula, panoorin nyo po ang pelikula po ni Martin Luther, The Reformation. Naroon po yung nakita ni Martin Luther na yung mga taong mga dukha, walang pambili, kawawa naman. Ibig sabihin pala, ang kaligtasan sa mayayaman lang kung ganon. Bakit? Paano kung wala ka pilak, wala kang ginto, wala kang kayamanan, ano yung kaya mong ibili nun? Napakamahal pa man din, di bali sana kung 5 piso lang hindi 1,000 kung sa panahon natin ngayon. Baka sa panahon natin ngayon, yung indulgence na yun, 5,000. Grabe, ano po. Pero mga kapatid, mga minamahal, hindi po ito para i-offend ang mga Katoliko. Ito po yung panahong mabuksan ng ating mga kaisipan na tayo po nininegosyo lamang po ng ating kinagisnan. No? Tayo po'y pinagbabayad para sa ating kaligtasan. Hindi nga po ganun ang paraan ng Diyos. Ano po, hindi mo pwedeng bayaran ang kasalanan mo ng ginto at pilak o anumang bayad. O, isa pa po ito, pag namatay, kailangan dalhin dun sa simbahan. Anong gagawin? Dadasalan yung patay. Dadasalan. Para saan? Para mahango daw sa purgatorio. Mga kapatid, hindi totoo ang purgatorio. Ang tao po, makasalanan, ayan po ay tiyak mamamatay. Pero kung ikaw ay makasalanan na nagsisi, tinanggap mo si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas, siya'y iyong pinapasok sa iyong buhay, tinalikuran mo ang mga kasalanan, ayaw mo na sa kasalanan, lumayo ka na sa mga kasalanan, ayaw mo na sa gawain ng sanglibutan, at gusto mo na ngayon ang gawain ng kabanalan. Gusto mo sa salita ng Diyos, gusto mo sa kalipunan ng mga mananampalataya. Yon ang ebidensya at katunayan na ikaw talaga ay tunay ang pananampalataya. So, kung ikaw ay makasalanan, sumampalataya kay Jesus at nakita sa buhay mo at ikaw mismo, pinatunayan mo yon na ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay hindi pupunta sa purgatorio. Ikaw ay pupunta sa langit.
Pagka ikaw ay namatay, ikaw ay maglalasing, ikaw ay chismoso, chismosa, magsusugal, walang panahon sa Diyos, may panahon ka sa bisyo, may panahon ka sa kalayawan, diretso ka ng impyerno. Grabe naman, pastor, hindi grabe. Sapagkat ang ating kasalanan ay grabe din. Kaya po, grabe ang pwedeng mangyari sa atin. Mga kapatid, ng impyerno po, ito yung lugar na magbabayad tayo ng ating mga kasalanan. Kung meron pong kulungan sa mga magnanakaw para mabayaran niya ang kanyang mga kasalanan, yung pumatay, yung nang-rape, yung pong nang budol-budol, may kulungan. Hindi masama na meron pong kulungan sapagkat dito nila babayaran ang kanilang kasalanan. Naintindihan po? Amen. So, tulad din po natin, bilang makasalanan po, tayo may utang. Ano yung utang natin? Aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo po'y maraming pagkukulang. Sa loob ng isang linggo, sa isang taon, there are 52 weeks. Tanong, ilang araw dyan ang iyong isinimba? Yung araw na hindi mo isinimba, lahat yan utang mo sa Diyos. Ang Diyos hinahanap ka. Gaano karaming kalooban ng Diyos ang hindi mo nagagawa? Gayong alam mo ang kalooban ng Diyos, hindi mo nagagawa. So para ikaw at ako ay mabayaran, ito po ang paraan ng Diyos. Huwag na po kayong umisip ng ibang paraan dahil yung inyong paraan ay itatapon ng Diyos yan. Yan ay magiging basahang marumi sa harapan ng Diyos. Anong sabi sa verse 19? Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Mga kapatid, ang makapagtutubos lamang po ng ating mga kasalanan ay ang halaga po na kailangan ay ang dugo ng ating banal na Diyos. Kinakailangan pong dumanak, kinakailangan pong tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ayon sa kasulatan, iisa lamang po mga kapatid ang paraan po ng ating katubusan. Kailangan pong bayaran ni Jesus Christ ang iyong mga kasalanan. Kaya nga po ganito pag ikaw ay sumampalataya, automatic, si Jesus ang magbabayad ng iyong mga kasalanan. So pagbayad ka na sa iyong mga kasalanan, ang tanong, may utang ka pa ba? Wala na, bayad ka na eh. Si Jesus ang nagbayad ng iyo at ng aking kasalanan. Ngayon, dahil bayad ka na, wala ka ng pananagutan sa Diyos sapagkat binayaran na po ito ni Kristo. Sa katotohanan po mga kapatid, mga minamahal, maging aware po kayo. Marami pong naglipa na ngayong mga bulaang propeta, bulaang mangangaral. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa Dinagatan Island of Surigao, kilalang-kilala po si Pastor Kibuloy, yung nagpatigil po ng lindol at nagpatigil po ng ABS-CBN. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, mga minamahal, totoo po ito. Marami po siyang mga tagasunod. Marami pong naniniwala sa kanya pong mga itinuturo. Pero mga kapatid, magbasa po tayo ng Biblia. Iisa po ang appointed Son of God, hindi po si Kibuloy. Pag sinabi nating appointed Son of God, si Jesus Christ lang po yun. At pagdating po sa Biblia po, napakaliwanag, meron lang pong Old and New Testament. Pero ngayon may tinuturo siya, the Third Testament. Si Kibuloy daw po ang Third Testament. Sabi nga ng Bible, huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Kung ano lang yung Biblia, yun lang po. Halimbawa ako. Okay, I challenge you. Para malaman nyo na mali ang aking tinuturo, huwag nyo po agad akong husgahan. Basahin nyo po ang Biblia po. At kung mapatunayan nyo po ako may tinuturong mali, huwag na rin po kayong makinig sa akin. Sapagkat isa rin pala akong bulaan. Pero mga kapatid, isa lang po yung katangian ng mga bulaan. Ano po yon? Hindi nila itinuturo yung tamang aral ng kaligtasan. Like for example, INC or Iglesia ni Cristo.
Itinuturo po ng mga yan na kailangan mong pumasok sa kawan upang maligtas. Kapatid, ang linaw-linaw. Ang sabi ng John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin. Bakit yung akin naging iglesia? Hindi pwedeng maging iglesia ang Panginoon. No? Kundi ang Panginoon ang tumubos sa kanya pong iglesia. Ikiniklaim po nila. Pag member ka ng iglesia, tinubos ka na ni Kristo. Sinong may sabi? Na sila ang tunay na iglesia. Anong tunay na katangian ng mga mananampalataya ni Kristo? Number 1, binago ang buhay. Tanong, makikita mo ba na itong mga member o mga ministro ay nagbago na ng buhay? O baka hanggang ngayon, malimit ko lang naman nakikita, I'm not judging them. I'm just telling what I perceive, yung nakita ko sa kanila. Abay hanggang ngayon po, meron pa rin pong mga ministro po talagang nabubuhay sa kalayawan. Kasi yung sigarilyo po kasama po yan sa kalayawan. Kinanta po yan nung lumang kanta na, sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, mga bisyong ayaw magpatulog, kasama na dyan ang sugal. Ano ang mangyayari sa'yo? Di ba? Kinanta yan. Alam ko, napapakinig nyo. Mga kapatid, ang sino man pong na kay Kristo, bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay naging mga bago. Kaya kapatid, kaibigan, kung gusto mong patunayang ikaw ay sa Diyos, sa kanilang bunga makikilala ninyo sila. Makapuputi baga ng uba sa tinikan o ng igo sa dawagan. Gayon din naman ang mabuting punong kahoy, hindi pwedeng magbunga ng masama. At ganon din ang masamang punong kahoy, hindi pwedeng magbunga ng mabuti. Abay, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Simple lang naman po If I'm going to ask you right now, you can answer me. And I can know kung ikaw ay sa Diyos na o hindi pa. Pastor, paano mo nasabi? Ako na may laging tumatawag sa Diyos. Maraming ganyan. Tumatawag sa Diyos, pero puro kasama ng ginagawa. Kamusta ka kapag nakakapakinig ka ng mga awitin ng sanglibutan? Ikaw ba'y nag-e-enjoy o naririndi? Kamusta kapag nakakakita ka ng mga barika ng kalayawan? Naaawa ka ba sa kanila? O gusto mo rin gawin yun? Hindi ka ini-invite? Kamusta ka kapag nakikinig ng salita ng Diyos? Masaya ka ba? Kamusta ka kapag pinag-usapan yung salitang pagbibigay sa iyong kapwa? Masaya ka ba? Kapatid, kaibigan, simple lang. Napakalayo po ng ugali ng mga taong nakakilala na sa Panginoon kaysa sa mga hindi pa nakakakilala. Marami ang magsasabi, Panginoon, Panginoon, pero hindi papasok sa karan ng langit. Sino lang yung papasok? Yung gumaganap ng kalooban ng Ama. Huwag niyo pong misinterpret yung verse na yan, ha? Yung gumaganap po doon, mga kapatid, yun ay bunga ng pananampalataya. Na siya pong naging mitsa ng atin pong kaligtasan. Nung tayo'y sumampalataya kay Kristo, na yung pananampalatayang yon, mga minamahal, ay kaloob niya, binigyan niya tayo ng pag-asa, binigyan niya tayo ng kaunawaan, inilluminate tayo ng Holy Spirit to understand the gospel of the Lord Jesus Christ. And after you believe in the gospel, ikaw ay tinataka ng banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na ngayon, yan ang gagawa sa iyo ng difference. Marami akong kakilala po pag nakatingin lamang yung leader, natatakot. Alam niyo po, pag kumikilala kayo sa Diyos, hindi lang kayo takot sa pastor. Hindi lang kayo takot sa kapatiran, baka makita kayo. Takot kayo sa Diyos. Bakit? Kilala mo ang Diyos bakit kung kilala mo siya, bakit tumitingin ka pa kung may nakatingin sa'yo? Kung kilala mo pala ang Diyos. Ano ba ibig sabihin ng pagkakilala sa Diyos? Ang Diyos po, nasa lahat. Marunong sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Pag yan ang iyong paniniwala, hindi ka gagawa ng masama. Hindi lamang po sa panahong walang nakakakita sa iyo. May nakakakita sa iyo, kundi sa panahong walang nakakakita sa iyo. Bakit? Kasi alam mong ang Diyos nakatingin sa iyo.
So mga kapatid, nililinaw ko lang, kung ikaw hanggang ngayon ay malayaw pa rin, ikaw ay naglalaway pa rin pag nakakita ng mga kamunduhan, bisyo, kalayawan, puro lamon lang ang inaatupag, yung bang pagkapistahan lang masaya, pagjojowa lang, pag Valentine's Day, siya pang nangungunang nagpapauto kay Satanas. Sa Sunday po, manood po kayo, tatalakayin ko po, expound ko po ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day ay hindi po para sa mga mananampalataya. Ang Valentine's Day po ay para yan sa mga taga-sanglibutan na hindi naiintindihan ng tunay na pag-ibig. Sa mga kapatid, hindi masamang umibig. Pero yung ibigin mo ang nilikha ng Diyos ng higit sa Diyos, yun ang kasalanan. Kumbaga sa pera, masama ba ang pera? Hindi masama ang pera. Pero ang pag-ibig sa pera at salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi masama ang pera. Pero nung inibig mo na ang pera ng higit sa lahat, ano nangyari? Naging masama ka na. So ikaw ang nagpapasama. Bakit? Depende sa gamit. Ito, hindi ko to makakalimutan sa aking luluhing pastor, si Pastor Cesar Hernandez. Ang kutsilyo, masama ba ang kutsilyo? Hindi masama ang kutsilyo. Basta ginamit mo sa tama. Pagkahirap namang martilyo ang gamitin mo sa pagtsachap-chap ng sibuyas at bawang. Gamit mo martilyo. O magagayat ka ng baboy, martilyo ang gamit mo. E di nagkadurog-durog yon, di ba? So, maganda yung kutsilyo kung sa maganda mo at sa katwiran mo gagamitin. Pero pag yan ay yung kutsilyo, sinaksak mo sa leeg, hindi na maganda yan. Ganon din po. Anything that we have in this life, when you are using that improperly, ikaw ay nagiging masama at makasalanan. Kumbaga ganito, hindi masama ang kautusan Pero kaya nagiging masama ang kautusan, ginagamit mo ito sa iyong kaligtasan. Kaya ngayon, sabi ng Biblia, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Ang sino man pong sumusunod para maligtas sa kautusan, ay nasa ilalim pa ng sumpa ng Diyos. Ang sino man pong nagpapakabuti, given na yon. Gusto mong patunayang maging mabuti ka, hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Bakit? Sinabi ng Diyos, walang mabuti, wala kahit isa. Kailan ka magiging mabuti? Pag nasa iyo na si Kristo, siya lang yung nag-iisang mabuti. There is only one good and that is God. So mga kapatid, pakaliwanag po, sa English ko basahin ito, 1 Peter chapter 1 verse 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Mga kapatid, ganito. Ito'y napakahalaga po na masabi ko po sa bawat isa. Sagutin natin yung tanong, bakit si Kristo lamang ang kayang makapaglinis sa atin? Hindi tayo pwedeng linisin ng taong marumi din. Amen? Bigyan ko po ng example. Ikaw, ba't ka ng utang? Tanong, kaya mo pa bang sagutin yung utang ng iba? Hindi mo na kayang yung utang mo nga, hindi mo mabayaran yung utang pa ba ng iba? Tama po? Isa pang example. Halimbawa, ikaw ay taong grasa. Ikaw ba bilang taong grasa, kaya mong liguan yung ibang tao? Ay, hindi mo kaya liguan. Ikaw nga, hindi naliligo. Diba? Ikay pauli-uli lang, ang tigas na ng iyong buhok kung ikaw ay taong grasa. Mga kapatid, sa pagiging makasalanan, para na po tayong taong grasa. Na hindi rin natin po kayang iligtas yung iba. Pero bakit ko to sinasabi? Sapagkat si Jesus lamang po yung walang kapintasan. Hindi po siya nagkasala. Ano yung mga verses na hindi siya nagkasala? 1 Corinthians. Napakalaga po nito. Second pala, chapter 5.
verse 21. O, simulan natin, Brad, sa 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Verse 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Alam niyo yung salita diyang hindi nakakilala ng kasalanan. Si Jesus Christ walang alam na kasalanan. Bagaman, pag nagbasa kayo ng Biblia, nung dumating siya sa kalipunan po ng mga Pariseo at mga Iskriba, makikita po natin na yung mga Pariseo at Iskriba, masama ang hatol sa Panginoon. Ang hatol sa Panginoon, dumating na ang leader ng mga masisiba. Dumating na ang leader ng mga patay gutom. Dumating na ang leader ng mga mahilig sa patotot, mahilig sa chicks. Pero lahat ng ibinabato ng mga taong ito, sabi nga, sa kanila po tumatama. Kaya nga mga kapatid, dito po, sa aking pagtuturo po ngayon, lahat po tayo ay binabato po ng katotohanan. Hindi po ito galing sa akin, ibinabato ko sa inyo. Ako'y instrumento lang ng Diyos na kunin po yung katotohanan upang ibato sa inyo. So, ibig sabihin, kung kayo nagagalit sa akin, sabi ng Biblia, hindi kayo sa akin nagagalit. Sa Diyos kayo nagagalit. Ako po'y natawa minsan, meron pong kwento, ito pong pari nagmimisa, at siya po'y gumamit ng isang illustration, gumamit po siya ng isang bola, at ito pong bolang ito ay kanya pong ginamit sa pagtuturo sa mga tao, Katoliko nga po ang kanyang mga tinuturuan. Itong bolang ito, sabi ng pari, ay ang mundong ito. At itong mundong ito ay makasalanan. No? So, kaya, itong bolang ito, ibabato ko ito. At kung sinong tatamaan, yon ang makasalanan. Binato ni Father. Toink, 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 toink. Bumalik sa kanya. Toink, sa kanya tumama. Sabi ng pare, okay, testing lang. Ito na talaga. So mga kapatid, ito po. Hindi ko sinasabing ang pare ay siya lang ang makasalanan. Ako po, nasa inyo pong harapan, ako po'y isa din pong taong makasalanan. Siguro, ito yung pagkakataon sa lahat pong nakikinig sa akin ngayon para makilala nyo po ang inyong lingkod. No? Hindi po para makilala nyo akong magaling at mahusay. Wala po, doon sa dalawang nabanggit na yon, wala po doon ang aking katangian. Ang inyo pong lingkod na ito, way back 2011, no? 2011, pababa ng buhay ko, masasabi kong ako po ay isa pong taong makasalanan. Dati po akong babaero, marami po akong kateks. Dati po akong magsusugal, inaabot po ako ng liwanag sa pagpupulpul at pagbibit game, pagtutong-it. Masasabi kong ako'y customer ako ng mga sayawan dati. No, kahit lumba-lumbay, sinasayaw ko. Wala na eh. Wala na choice. Ang inyo pong nasa harapang ito ay hindi kaya nakakapagturo sa inyo, ako'y banal. Hindi po ako banal. At gusto ko pong sabihin sa inyo, na sa tuwing maalala ko kung sino ako, doon ko po na itataas ang Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo makasalanan. At given na yon, lahat ng tao makasalanan, pero hindi lahat kayang magpakumbaba. Hindi lahat kayang lumapit sa Panginoon. At kung bakit kaya mong lumapit sa Panginoon, sabi rin naman ng Biblia, hindi ka makakalapit sa Panginoon kung hindi ka ilapit ng Ama. Mga kapatid, magmumula po ito sa biyaya hanggang sa biyaya. Ano ibig sabihin? Gusto pong sabihin sa inyo na sa katotohanan po, hindi ko po ginusto ang Diyos. Hindi ko ginusto ang Diyos. Bakit ako ngayon ay isang pastor? Subukan yung magpastor.
hindi po kayo tatagal kung hindi po kayo tinawag sa gawain ito. Marami po akong pangarap. Gumraduate po ako sa BSU. Pero pagka-graduate ko, tinawag ako ng Panginoon. Gusto kong kumita ng maraming pera, pero salamat sa Panginoon, ako'y Kanya pong dinala sa ganitong gawain. Hindi para lang maghirap, kundi po yung aking paghihirap ay maging paraan ng kaligtasan ng maraming tao. So mga kapatid, kung tunay mong nakilala ang Panginoon, sa tuwing ikaw ay makikinig ng kanyang mga salita, dapat naintindihan mo na walang sino man sa atin ang karapat-dapat. No, we are not worthy. We don't deserve salvation. Pero ito po, ang biyaya ng Diyos. Hindi ko akalain na ang Diyos ay gagawa sa buhay ko. Na meron pong napapasyal sa amin at ako po'y inalok na magsimba. Ako naman ay palasimba din kasi ako po ay estudyante po ng Our Lady of Mercy Academy sa Taysan, Batangas, at ako po ay talaga pong nagsisimba linggo-linggo sapagkat kailangan ko po ang pirma ng pare tuwing linggo para sa amin pong mass card, yung mass attendance namin. So, chinecheck yun sapagkat kasama po doon yung criteria po ng religious award. Biyaya naman po ng Panginoon, Ako po ay religious award, sa Our Lady of Mercy Academy. Pag sinabing religious award, para kang santo. Wow, ganon yung ibig sabihin ng religious award. So, ako'y natatawa, nung nakakilala na nga ako sa Panginoon, naalala ko, ako'y ginawarang religious award, pero may pagkakataong ako'y nakipagsuntukan dun sa likod ng school. So, nakipagbugbugan po ako. So, natatawa na lang ako, bakit? Sapagkat, hindi ako karapat dapat na nabigyan po ng anumang award, lalo yung religious award. Dahil ang pwede pong ibigay sa akin, kalokohan award. Diyan ako magaling. So, mga kapatid, one of the secret, para malaman po natin kung tayo po'y ligtas, kaya mo na bang tingnan ng sarili mo kung sino ka talaga? Kaya mo bang tanggapin yung kagaya ng mga sinabi ko? Hindi ko po kayo kilala Hindi ko alam kung sino mang nakikinig ngayon. Basta ang alam ko lang po ngayon, nakatutok ngayon ng cellphone sa akin. At ang alam ko po, sinabi ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Iba't iba po yung ating kasalanan. Pero maging totoo lamang po tayo, dito po papasok yung paghahanap natin sa ating kaligtasan. Sabi nga, hindi ko makakalimutan ito mula sa aking mahal na pastor, Pastor Eloy. Ang mga bituin sa langit, makikita mo sila pag sobrang dilim. Hindi mo sila makikita pagka tanghaling tapat. Hindi dahil sa sila'y nagtatago o sila'y walang liwanag. Ang mga bituin po ay hindi makita sapagkat maliwanag. Ganon din po. Hindi mo makikita ang Diyos kung ang tingin mo sa iyong sarili, mabuti kang tao, relihiyoso ka, mapagbigay ka, ikaw ay garni, ikaw ay gayon, lahat ay positive. Pero how about the negative sides? Minsan kasi madaya tayo at madalas pala. Sabi po ng Jeremiah 17 verse 9, the heart deceitful above all things, who can know it? Pagka tayo po'y tinanong ano yung maganda mong katangian, lahat isasabihin mo kahit yung mga dinagdagan mo na para lang maging maganda ka sa mata ng mga tao. Pero ang Diyos hindi mo pwedeng lokohin. Dahil kung sino ka, yun lang ang ihahatol sa iyo ng Panginoon. So, kailangan nating tanggapin kung sino po tayo. Magdilim ang tingin natin sa ating mga sarili. At kapag nagdilim ang tingin natin sa ating mga sarili, doon natin makikita ang kaligtasan na mula sa ating Panginoong Yesus. Ang makikita natin ay ganito, Diyos ko, ako'y iyong patawarin, ako'y isang makasalanan. Yun naman kung ikaw ay ayaw mong mapahamak. Salamat, ang Diyos ay nag-aalok sa bawat tao ng kaligtasan. Ang Diyos po ay hindi namimili. Ako'y naniniwala na ang Diyos ay bukas sa lahat ng tao para sa pagsisisi. Pastor, kahit sobrang makasalanan ko, kahit gaano ka pa makasalanan, yun nga ang maganda po
Dahil yung mas makasalanan po, mas malaki ang ipagpapasalamat sa Diyos. Mas malaki ang kasalanan, mas malaki ang ibabayad mong paglilingkod. O, hindi natin babayaran yung kaligtasan na. Sabi nga po ng Roma chapter 3 verse 23, ang kaloob ng Diyos ay walang bayad. Na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Walang bayad. Hindi mo kailangan bayaran. So, mga kapatid, mga minamahal, sa gabi pong ito, sana po, na-guide ko po kayo ng maayos sa tamang aral ng Biblia po, na wala pong ibang tagapagligtas at manunubos. Iisa lang po siya. Ang kanya pong pangalan ay si Jesus Christ. Siya po ang ating Panginoon. Siya po ang ating manlilikha. Siya ang ating manggagamot. Siya po ang ating tinapay. Siya po ang ating tubig. Siya ang ating pong buhay. Siya po ang ating daan. Siya po ang ating mabuting pastor. Siya po ang ating ilaw. Siya po ang ating pong judge. Matuwid na hukom. At napakarami pa pong katotohanan na hindi ko na po kayang isa-isahin pat balik tanawan lahat ng aking itinuro tungkol po sa ating Panginoong Hesus. I hope na ngayon pong gabing ito ay mas magkaroon tayo ng kaalaman, mas malalim na puso para sa ating Panginoong Hesus, na ang maging tingin natin sa Kanya, mga minamahal, mga kapatid, ay siya po ay kasing laki ng walang hanggan. Sana dumating tayo sa point na yon. No, na dumating ang ating pagkilala sa Kanya, na talagang, bakit ako mag-aalala kung kasama ko si Jesus? Siya ang lahat sa aking buhay. Last na po ito. Kaya meron pong awitin po kaming mga baptista at mga mananampalataya ng Diyos. Ano po? Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may galak. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may galak. Problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may galak. Sa gabi pong ito, Jesus is our Redeemer. Siya yung ating manunubos. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, salamat po sa gabing ito, and we are so happy and blessed to know you more. Alam po naming ikaw ang tagapagligtas, pero marami po kaming naintindihan ngayon na dapat namin pong may apply sa aming buhay. Kung ikaw ang tagapagligtas, ano na po yung kalagayan namin bilang tao? Kung kami po ay nasa kasalanan pa rin, alam lang namin na ikaw ang tagapagligtas, pero hindi ka namin kinikilala sa aming buhay. Wala kaming pakialam sa iyo. Wala po kaming pagnanasa sa iyo. Pero, Panginoon, sa gabing ito, kung nakita po namin ang aming mga sarili, na kami po ay hopeless, makasalanan, wala kaming magagawa, kahit amin pa itong mundong ito at ito yung aming ibayad sa iyo, hindi po namin kayang bayaran ang aming mga kasalanan, sapagkat ang halaga po ng aming mga nagawang kasalanan ay hindi po gagamundo, kundi ito po ay nahusto lamang sa pamamagitan po ng dugo ng iyong bugtong na anak, na siya pong halaga at kapantay ng presyo ng amin pong mga kasalanan. Sa gabi pong ito, O Diyos, nawa merong mga nakinig ngayon na naunawaan, at ngayon sila po'y nagtamo ng katubusan sa kanila pong mga kasalanan. Simple lang. Kami makasalanan, ikaw, Panginoon, ang banal, ikaw ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, binitbit mo ang krus, binayaran mo ang aming mga kasalanan. Kung kaya nga po, ang sino mang sumampalataya sa iyo ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And tonight, Lord, sana meron pong nakikinig ngayon na yung ginigiyagis ang kanyang buhay sa aking mga nabanggit. Kung kami po'y nabubuhay pa rin sa kasalanan at kalayawan, Panginoon, mahabag ka sa amin. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami, Panginoon. Hindi namin kayang umalis dito sa aming sarili. Ikaw lamang, Panginoon, ang makapagliligtas sa amin. O dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang Bible study na ito. Nawa sa gabing ito,
ikaw ay gumawa, magpala sa lahat ng mga taong nakinig. At salamat po, O Diyos. Salamat na ako po bilang kanila pong tagapangaral, tagapagsalita. Hindi po ako pwedeng magmalaki sa iyong harapan. Ang pwede ko lamang pong ipagmalaki ay ikaw. Ikaw na aking Panginoon na namatay dun sa krus ng Kalbaryo. At bukod sa iyo, Panginoon, wala na akong ibang kapurihan. Marami po akong pwedeng sabihin sa kanila. Lahat ng kapalpakan, meron po ako. Pero sa kaligtasan at kabanalan, Panginoon, sa iyo lamang po ang aking pasasalamat. Sa gabi pong ito, Ama, ikaw na po ang bahala. Bigyan niyo po kami ng biyaya, pagpapala ng iyong awa at abag sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So sa gabing ito ay akin pong kilalanin, ng mabilisan. Medyo napasarap ang ating pong pagtuturo ng salita ng Diyos. Una po sa listahan, praise the Lord, ang ating pong newly baptized member, si Sister Meds Gulapa Kulis. Magandang gabi po, sis. Kasama natin ngayong gabi ang aking pong beautiful tita from Bilogo, Taysan, Batangas, Teodori Almario, and together with Tio Sammy, of course. Kasama rin natin, si Sister Marisa Lumanglas. Amen. Nakakatuwa naman at nakasama ka namin, sis. Kasama rin natin ang ating pong member, Sister Ranilyn Lacandula Arroyo. Magandang gabi po, sis. Kami po'y ginabi na sa aming lakad, kaya walang Bible study. Kaya ang tawag sa atin ay Bible study. Study mo ng Bible. Kasama rin natin ang mag-asawa, si Kathleen Almario Fernandez. Amen. Insan, God bless you. Tayo naniniwala na ang Diyos ang nagbibigay at nag-iingat sa lahat ng bagay. Kaya yung iyong baby, ingatan ng Panginoon. Kasama natin ngayon ang Basit family sa pangunguna ni Sister Janeline. Siguro ito'y team bahay. Kasama natin, magkahiwalay pa ang mag-asawa, si Mark Anthony Fernandez, artistahin ito. Kasama natin si Joros Elbao. Abaw, kasi letter E yung nakasulat. Pala si Brother Joros. Amen. Sana itong batang ito ay ating makasama dito sa gawain. Kung talagang ikaw ay iniligtas ng Diyos, kay magpatuloy dito. Dahil dito ka iniligtas, dun ka tumira. Dun ka magpatuloy. So, kasama natin ngayong gabi si Sister Micah Revalo. Magandang gabi po, sis. And, nakakatuwa ito. Ito'y gabi-gabi na natin talagang kasama. Si Christine Regidor. Magandang gabi po, Sister Christine. And I hope na meron ka na yung tinatawag na assurance of salvation sa iyong buhay ngayon. Kasama natin si Chris Toledo. Magandang gabi po. Kasama natin si Lawrence Castillo. Sino kaya ito? Bayaw siguro. Kilala ito ng Kuya Gary. Kasama rin po natin, sunod si Bayaw and Brother Gary Castillo from Halahala, Rizal. And with my beautiful sister, Erlinda Castillo. And their sons and daughters. Kasama rin natin si Heart Arazo. Magandang gabi po. Si Sister Izel Mercado. Kasama rin po natin. Kasama rin po natin ang aking bayaw from Negros Occidental, Kabangkalan City, Frances Arcas. Si Gaming. Ito ang Little Coco Martin. Magkamukha kami. Ako kasi tinatawag ding Coco Rumi. Okay. Kasama natin ang Nanay Felisa Perez. Kasama rin natin si Alma Cara from Talisay, Gary Sable from Pastor Gary Gary Delight. Okay. So, kasama rin po natin si Brother Alfred de los Reyes. Nakita ko ulit ito ng Lord's Supper. And, ngayon pong gabing ito, sa lahat ng manonood pa at makikinig pa ng Bible study na ito, nawa, tayo pong lahat ay nakakilala sa ating Panginoon na siya lamang po ang makatutubos, makapagliligtas sa ating pong mga kasalanan. And, ariin po natin na ito na ang pinakamalaking kayamanan nating tinanggap sa buhay na ito. Yung alam natin na tayo po
ay pupunta sa langit sa piling ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa atin. Maraming salamat pong muli at kita-kits po tayo bukas ng alas 5 ng hapon to our prayer meeting and sa Sunday po ng 8:30 ng umaga to our worship service Sunday. God bless you all and may you have a good night and blessed dreams.